Bawal po ba ang SSS pag-ibig? Yung pag-ibig hindi pwede. Yung pag-ibig, Kung ibang pag-ibig. yung pag-ibig na loan, ha? Loan. Yung pag-ibig na may kalakip na pagmamahal, ibang usapan. Ibang usapan yun. Okay. Matlub yun, matlub. Sabi nga nila. Pag-ibig sa Islam, pag-explain po. Jazakallah khair. Okay. Bilang kaalaman sa inyo, itong pag-loan, itong pagkakaroon ng... Okay, baka masipa to. Mahulog na. Lahat ng transaksyon, take note, lahat ng transaksyon na mayroong riba ay haram. Lahat ng transaksyon na mayroong riba. Anong ibig sabihin ng riba? Ibig sabihin, uutang ka ng pera na mayroon siyang interest. Kahit na 1 centavo, mga sister, kahit 1 cent, ang kanyang interest ay haram. Naintindihan? Pinahihintulutan lang ito kapag sa panahon ng emergency, darura. At darura to, tubihu al-mahdurat. Kapag ka-emergency. Ano yung tinatawag na emergency? Kapag halimbawa, buhay na ang nakataya. Mayroong bayad sa ospital, hindi pwedeng hindi makabayad kasi hindi maoperahan. O pwedeng walang damit. Walang may susuot na damit, maliban kung makautang ka lang kasi nilalamig ka na, wala ka nang may pangligtas na kasuotan. Pero kung halimbawa, pambayad sa school, pang tiles, pangbili ng iPhone, Sakyan. o pambili ng sasakyan, o pangpintura ng bahay, na haram. Kasi hindi darura yun eh. So, hindi pasok yun sa darura. Kaya anuman ang dahilan mo, kung hindi pasok sa darura, haram na magpumasok sa SSS o anumang mga insurances, haram yan. Kaya sa batas ng Islam, hanggat maaari, maliban kung mandatory. Kasi kung yan ay inuobliga ng government, wala tayong magawa doon. Pero ang pinag-usapan dati, yung ina-applyan. Kaya kapag yan ay ina-applyan, haram yun. Haram yun. Kasi bakit? Alam mong bawal, applyan mo. So, bawal mag-apply sa mga may interest na pautang. So, bawal. Pangkalahatan, bawal umutang sa pamagitan ng SSS o pag-ibig. Bawal talaga. Hindi pwede. Lilinawin natin, Ustad. Kasi meron din parang nagsabi na kapag nagbenta at alam, mayroon kayong kasunduan. Meron pa. Meron kayong kasunduan at kumbaga yung binibenta, halimbawa bahay, sa pag-ibig may bahay, ibibenta ng pag-ibig at bibilin mo. Alam mong sinabi ng pag-ibig na itong bahay na to ay worth 1 million. Okay. Pagkatapos ng 5 taon o 10 taon, magiging 1.5 million. At ganito, kumbaga, lump sum na yun, nababayaran mo ng in 5 years, halimbawa, magiging 1.5 million yan. Yun ay, ibig sabihin, kung cash, mas mura. Pag utang, magiging 1.5. Parang ganon. Pwede. Kasi ang pag-ibig ba, nagbibenta ng cash? O utang lang? Utang lang, di ba? May nagka-cash din, no? Loan basis daw. Pwede din daw cash. So, pwede din daw cash na at kung babayaran ng cash 1 million, pag inutang mo, magiging 1.5 in 5 years. Ito ang pinakamalaking problema sa atin. Pati dito sa bansang to. Ang pinakamalaking problema na hindi natin nauunawaan na halos kunti lang ang hindi nakakalabag dito. Halos pwede kong sabihin na 99% nakakalabag sa atin. Yung pag-utang ng kahit hindi pera ang inutang. Kasi ang riba ay hindi pumapasok sa mga items na inutang. Kasi ang binanggit lang ng propeta sa hadis ay 6 lamang ang asnafur riba. 6 lamang ang mga produkto na pinapasukan ng riba. Ano yun? Ginto, silver, barley, trigo, tamar, at saka asin. So yung ginto at saka silver, ang kiyas dito, analogy na ihahalin tulad yung silver, yung dinar at saka dirham sa pera, ibig sabihin, ang pagkakaroon ng interest sa pautang ng pera ay papasok ang riba.
So, ibig sabihin, pag ipinasok mo sa negosyo ang mga trigo, kasama ng bigas, nagninegosyo ka na malaking negosyo. Hindi ka pwedeng umutang ng bigas. Na bigas din ang ibabayad mo. Bawal. Pera. Kailangan pera ibabayad mo. Hindi pwede. Pag negosyo, ha? Okay. Negosyo pinag-usapan dito. Iba yung utang ka na kailangan mo ng pagkain. Hindi yung kapitbahay. Kapitbahay mo kailangan mo ng bigas, hindi pasok yun. Kasi halimbawa, pag naubusan ako ng bigas, Pautang naman. pautang naman. Walang problema doon. Halimbawa daw, pautang ng bigas. Bigas, bayaran ko lang bukas na bigas. Oo. Walang problema doon. Ang tawag doon, card. Ang bawal dito, yung negosyo. 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 Ibig sabihin, pag pumasok ka sa negosyo, bawal umutang ng bigas na ang pambayad mo ay bigas din. Okay. Yan ay sa negosyo lang. Applicable lang doon yung riba. Naintindihan? Okay. Okay, ngayon, yung mga inuutang sa gobyerno ng Pilipinas, espesyal sa gobyerno ng Pilipinas, ano mang utangin natin dyan? Sasakyan? Pag-ibig, bahay ng pag-ibig? O ano man ang mga kagamitan dyan? Walang problema doon sa installment. Kasi halos pangkalahatan, halos nagkasundo ang mga ulama na ang installment ay halal. Meron lang ilang sa mga opinion ng mga ulama na sabi nila bawal daw yan. Kasi tawag nila nahaan bayate ni fi bay'a. Sabi nila ang pagbabawal doon ay ito na yung installment, which is hindi yun ang tinutukoy dito. Alam niyo kung bakit nagiging haram? Hindi dahil mas malaki ang tubo niya, kumbaga may tubo dahil 5 taon mong babayaran lang, tubo niya 500,000. Walang problema doon. Ang problema dito, yung penalty. Kung hindi makabayad, Hindi ka makabay sa due date, may penalty. Yun yung ayon ng riba. Yan yung riba noon. okay. Yun yung violation natin. Napipirmahan mo ba? Na kumbaga, pag hindi ka nakabayad, kahit nasabihin mo pang 100% makakabayad ka, pero pumirma ka sa agreement na may riba, haram yun. Kahit nalipa sabihin natin, anyway, 100% naman. Makakabayad ako. Makakabayad ako. Pero pumirma ka sa Hindi kontrata. ako maliliit sa due. Oo. Dahil pumirma ka doon sa kontrata. Yun ang bawal doon. Nakasaad doon. Nakasaad doon. Pinirmahan mo eh. Pumayag ka. Kaya sabi ko, Malinis. konti lang talaga sa atin ang nakakaligtas dito. Okay. Yun yung riba doon. Yung sa may sa penalty niya. Pero yung tubo niya na 1.5 dahil pag cash 1 million, pag 5 years to pay 1.5, walang problema doon. Kasi hindi naman pera inutang mo eh. Ang inutang mo bahay, walang riba doon sa bahay. Okay. Wallahu alam. Palawig.